Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapatuloy po tayo sa serye ng pag-aaral tungkol sa Ebanghelyo. Iniisa-isa natin at hinihimay ang mga paksa na nakapaloob sa mabuting balita. Inaral natin ang tungkol sa Diyos. Natutunan natin na ang Diyos ay absolutely holy at hindi niya papayagan na lapastanganin ng tao ang kanyang kabanalan. Inaral natin ang tungkol sa kasalanan. Natutunan natin na lahat ng tao ay makasalanan at hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang kasalanan ang pinakamalaking problema ng tao. At dahil sa kasalanan, napapahamak ang tao at nakatakda sa hatol at kaparusahan. Napagbulayan din natin ang tungkol sa biyaya ng Diyos, na bagamat hindi tayo karapat-dapat, ay inililigtas niya tayo sa tiyak na kapahamakan sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus. Last Sunday naman ay inaral natin ang tungkol kay Kristo, na si Kristo lamang ang kaisa-isang handog na ibinigay ng Diyos para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Siya lamang ang kaisa-isang daan para maligtas tayo sa tiyak na kapahamakan at magtamo ng buhay na walang hanggan. Ngayong umaga naman po ay tatalakayin natin ang tungkol sa pagsisisi. Ano ang pagsisisi? At bakit kailangan ng tao na magsisi? Noong tinalakay natin ang tungkol sa kasalanan, ay ipinaunawa sa atin na lahat ng tao ay makasalanan. Minana natin kay Adan at kay Eva ang pagiging makasalanan. Hinuhubog pa lamang tayo sa tiyan ng ating ina, tayo ay makasalanan na. Wala pa tayong nagagawa kahit isang kasalanan, tayo ay makasalanan na. Ang pagiging makasalanan ay likas sa atin. Nasa kaibuturan ng ating pagkatao. Ang pagiging makasalanan ang nagtutulak sa atin para mag-isip at gumawa ng mga bagay na masama. Gusto nating gumawa ng mabuti, ngunit ang ginagawa natin ay yung masama na hindi natin gustong gawin. At yung mabuti na gusto nating gawin ay hindi natin magawa sapagkat tayo'y alipin ng kasalanan. Dahil dito, walang anumang bagay na maaaring magawa ang tao sa kanyang sarili para makalaya sa pagiging makasalanan. At dahil din dito, kaya si Kristo ay namatay sa krus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mabayaran ang parusang katumbas ng ating pagsuway. Lahat ng sasampalataya at mananalig sa sakripisyong ginawa ni Jesus sa krus ay maaari nang makalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit bago natin matanggap ang kalayaan na yan, kinakailangan muna nating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Ano ang pagsisisi? Ang pagsisisi ay pag-amin at pagsang-ayon sa Diyos na ang ating ginawa ay kasalanan nga. Ang pagsisisi ay pag-amin at pagsang-ayon sa Diyos na tayo ay nakagawa nga ng kasalanan. May mga tao po na nakagawa na ng kasalanan ay ayaw pang umamin. O kung mapapaamin man, ay pinangangatwiranan pa kung bakit nila nagawa yung bagay na kanilang nagawa. Ang ganyang klase ng tao ay hindi pa nagsisisi sa kanyang kasalanan. Maaaring nagsasabi ng sorry dahil nahuli, pero hindi pa talaga totoong nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ang pagsisisi ay inaamin natin na nagkasala tayo sa banal na Diyos.
at nahahapis ang ating puso na nagkasala tayo. Nauunawaan natin na masama ang ating nagawa. Namumuhi tayo sa ating ginawa at inaakay tayo ng ating isip na magsisi at talikuran ang kasamaan na ating ginagawa. Bakit kailangan ng tao na magsisi? Sa Isaiah 53 verse 6, mga kapatid, Isaiah 53 verse 6 ay sinabi, tayong lahat ay para mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat na tumanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Alam po ninyo, ang tupa maligawin. Hindi siya kagaya ng aso na kahit ilayo mo ay nakakabalik sa pinanggalingan. Inaamoy lamang niya ang daan, nakakabalik siya sa kanyang pinanggalingan. Ang mga tupa po ay bobo. Hindi sila makabalik. Malakad lamang sila ng malakad hanggang sa sila'y maligaw na at hindi na nila alam kung saan ang daan pabalik. Kailangan ng tupa ang pastol para maakay siya pabalik sa kanyang kulungan. Tayo na mga tao ay may pastol, ang Diyos. Ngunit simula nang pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ni Adan at ni Eva, ayaw na nating sumunod sa Diyos. Ang sabi ng ating talata ay, tayong lahat ay parang tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ano daw? Naging matigas ang ating ulo. Ayaw na nating sumunod sa Diyos. Ayaw na nating sundin ang gusto ng Diyos. Ang namana natin kay Adan ay paglaban sa gusto ng Diyos. Pagpipilit ng sarili nating gusto. At pansinin natin sa talatang binasa natin, mga kapatid, na sinasabing ang lahat ng tao ay nasa ganitong kalagayan. Iba-iba lamang siyempre ang degree. Pero walang exempted. Lahat tayo ay nasa kalagayang nagre-rebelde sa kalooban ng Diyos. Ang iba ay slight lang, ang paglaban, ang pagiging laban, pero ang iba naman ay sobrang wagas kung makalaban sa Diyos. Pero lahat tayo ay ganun. Wala kahit isa sa ating hindi ganun. Kaya sabi ng Biblia ay, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ayaw natin sa gusto ng Diyos. Yan ang kasalanan natin. Ano ang ibig sabihin ng naligaw? Nagkanya-kanya tayong lahat ng lakad. Ang Biblia, bawat isa sa atin ay lumihis sa sariling daan, sa kanyang sariling daan. Pinili natin yung ating sariling daan. Ayaw nating dumaan sa daan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ayaw nating sumunod sa daan ng Diyos. Pumili tayo ng ating sariling daan at pumihit tayo doon. At ang sinunod natin ay ang ating sariling gusto. Kaya nagkaroon ng malaking problema ang tao. Kasi ang Diyos ay makatarungan. Hindi maaaring hindi niya parurusahan ang kasalanan. Kailangan niyang magparusa. Dahil sa ganap na kabanalan ng Diyos, namumuhi siya sa kasalanan at hindi niya matingnan ang kasalanan. Dahil sa kasalanan, kinapupuotan ng Diyos ang tao. Pag uwi nyo sa bahay, mga kapatid, balikan ninyo Roma 1:18. Baka hindi kayo naniniwala na ang Diyos ay napupuot sa atin dahil sa ating kasalanan. Yan ang sinasabi ng Roma 1:18. Napupuot siya sa atin dahil sa ating kasalanan. Sa Roma 2:5 naman ay sinasabing, dahil sa kasalanan ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng paghatol ng Diyos. Lahat tayo ay hahatulan ng Diyos. Ngunit sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin,
Ayaw niya tayong maparusahan. Ang Diyos na din ang gumawa ng paraan para mahatulan at maparusahan ang kasalanan natin nang hindi tayo nahihirapan, nang hindi tayo nasasaktan. Grabe ang pag-ibig ng Diyos yun. Gumawa siya ng paraan na mahatulan at maparusahan ang kasalanan natin nang hindi tayo ang nahihirapan. At ito'y ginawa niya sa pamamagitan ng pagsusugo ng kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng ating binasang talata sa Isaiah 53 verse 6, ang sabi ay, ngunit inibig ni Yahweh. Ano daw? Pinili ng Diyos Ama na kay Jesus ipataw ang lahat ng ating kasalanan. Kaya nang mamatay si Jesus sa krus, ang kasalanan ko at ang kasalanan ninyong lahat ay ibinuhos ng Diyos Ama lahat kay Jesus. At pinagbayaran ni Jesus hanggang sa kaliit-liitan nating kasalanan. Si Jesus ang nagtiis ng parusa na dapat tayo ang tumanggap. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang galit at puot sa kasalanan nating lahat kay Jesus. Walang anumang naging bahagi ang tao para pagbayaran ang kanyang kasalanan. Wala po tayong naging anumang partisipasyon doon. Yun ay solong gawa at habag at biyaya ng Diyos sa tao. Ngunit, bagamat wala tayong bahagi sa pagpapatawad at pagbabayad ng ating mga kasalanan, kailangan naman nating magsisi. Kailangan nating pagsisihan ang ating mga kasalanan para matanggap natin yung biyaya na yon ng kapatawaran at pagliligtas ng Diyos. Mga kapatid, kung walang pagsisisi, walang kapatawaran ng kasalanan. At kung walang kapatawaran ng kasalanan, walang kaligtasan. Hindi tayo ligtas sa ating mga kasalanan hanggat hindi natin pinagsisisihan at tinatalikuran ang ating mga kasalanan. Ganyan po kahalaga ang pagsisisi sa buhay ng isang Kristiyano. Marcos 1:15 sa huling bahagi ay sinasabi ang ganito. Kung kayo nasa magandang balita, Biblia, Marcos 1:15, huling bahagi. Pagsisihan ninyo't dalikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang Biblia, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Dalawang bagay ang kailangan nating gawin. Una, pagsisihan at talikuran ang kasalanan. At pangalawa, sumampalataya o maniwala sa mabuting balita. Ang pagsisisi ay mahalaga bago tayo makasampalataya. Kailangan munang magsisi ang tao bago siya makasampalataya kay Jesus. Kung hindi kinikilala ng tao ang kanyang kasalanan, paanong aaminin niya na kailangan niya ng tagapagligtas? Mga kapatid, kayo man ang mag-isip. Kung hindi ko inaamin na ako'y may kasalanan, hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Naunawaan niyo po ako? Hindi ko kakailanganin ng tagapagligtas kung ang tingin ko sa sarili ko'y matuwid, banal at walang kasalanan. Aanin ko ang tagapagligtas. Kailangan ko lamang ang tagapagligtas kapag na-realize ko na ako'y makasalanan, ako'y napapahamak, at ako'y hahatulan ng Diyos. Doon lamang ako magmamakaawa sa Diyos na ako'y patawarin, ako'y linisin, at ako'y iligtas sa aking mga kasalanan. Kailangan muna nating magpakumbaba sa Diyos na ating pinagkasalanan at aminin na nagkasala nga tayo at kailangan nga natin ng tagapagligtas.
Ang isang tao na matuwid ang tingin sa sarili ay walang nakikitang mali sa kanyang sarili, ay walang aamining kasalanan at hindi magsisisi. Kapag naunawaan ng tao na mali nga siya at kasalanan nga ang ginagawa niya, doon pa lamang siya magsisimulang magsisi. Kung walang pag-amin sa kasalanan, walang kapatawaran. Kung walang kapatawaran, walang kaligtasan. Kailangan ang pagsisisi bago ang pagpapatawad. Mga kapatid, tandaan po ninyo ito. Hindi pwedeng ililigtas tayo ng Diyos sa kasalanan na hindi muna tayo nagsisisi. Mga kapatid, huwag nating lukuhin ang sarili natin. Hindi pwedeng ililigtas tayo ng Diyos sa ating kasalanan nang hindi muna tayo nagsisisi. Ang pagsisisi ay requirement. Hindi como si Jesus ay namatay na sa krus at binayaran na niya ang lahat ng kasalanan ng lahat ng tao, ay hindi yun nangangahulugan na lahat tayo iligtas na. Hanggat hindi natin pinagsisisihan ang ating sariling kasalanan, hindi tayo ililigtas ng Diyos sa ating kasalanan. Bagamat gusto niyang iligtas tayo, at ang gusto ng Diyos ay lahat tayo ay maligtas, kaya nga ni si Jesus ay namatay sa krus para sa ating lahat. Dahil ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay maligtas. Ngunit kailangan muna nating pagsisihan ang ating kasalanan. Napakahalaga po ng pagsisisi. Para natin malaman kung tunay nga ba tayong nagsisisi na, ngayong umaga po ay pagbubulayan natin ano ang tunay na pagsisisi. Kanina ay sinabi kong mahalaga ang pagsisisi, we cannot do without it, sabi ng English. We cannot do without it. Hindi pwedeng hindi magsisisi. Kailangang lahat tayo'y magsisisi. Ngayon, paano ko malalaman na tunay nga ang aking pagsisisi? Una, ang pagsisisi ay tumatagos sa kaisipan. Ang tunay na pagsisisi ay bunga ng nabagong pag-iisip. Makibukas po kayo sa akin sa Mateo 21:28 hanggang 30. Mateo 21:28 hanggang 30. At ang sabi po ay ganito. Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din naman ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. "Opo," tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos." Ang mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan ay kini-question si Jesus kung bakit siya ay nakikisalamuha at kumakain kasama ng mga makasalanan. Yung mga taong sa tingin ng lipunan ay mga makasalanan. Mga publikano at mga babaeng mabababa ang lipad. Ang mga Pariseo, ang tingin nila sa kanilang sarili, napakabubuti nila. Kaya ayaw nilang makikisalamuha sa mga taong ang tingin ng lipunan ay mga makasalanan. At sa ganitong pagkakataon, sinabi ni Jesus, ang talinghagang ito, alin ika sa dalawa? Ang totoong sumunod sa kanyang ama? Sabi ng mga tao, yun pong panganay. Kasi yung panganay, mga kapatid, nung sabihan ng kanyang ama na pumunta sa bukid at magtrabaho, ang sabi niya, "Ayaw ko po." Pero pagkatapos niyang makapag-isip-isip, nagbago ang kanyang isip at siya'y sumunod. Samantalang yung bunso, umuungani. Pero hindi naman sumunod, umuulaang.
pero hindi naman sumunod. Ang mahalaga sa atin mga kapatid ay nagbabago ang ating isip. At yung dating ayaw sumunod, pagkatapos na makapag-isip-isip, ay sumusunod din. Ganyan ang pagsisisi. Pagbabago ng isip. Kahit na una ang gusto mo umayaw, lumaban, tanggihan, yung gusto ng Diyos para sa'yo, pero pagkatapos mong makapag-isip-isip na isip mong tama ang Diyos, mali ka, nagbabago ang iyong pag-iisip at sumusunod ka rin sa Diyos. Yun ang mahalaga. Yun ang pagsisisi. Ang dating ginagawa at iniisip natin ay nare-realize natin na mali. Merong realization na nangyayari sa ating isip. At nagpapasya tayong baguhin ang ating isip at sumunod sa Diyos. Ang tamang pag-iisip ay nag-aakay sa atin sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kung walang pagbabago ng isip, walang pagsisisi. Hanggat hindi nagbabago ang ating isip, walang tunay na pagsisisi. Iniiwan natin ang maling pag-iisip at sinusunod natin ang bagong pagtingin na sumasang-ayon sa kung paano tinitingnan ng Diyos yung bagay na ating ginagawa. Iniaayon natin ang ating kilos sa mga tamang pag-iisip. Yung nakakatandang anak, mga kapatid, ay kumakatawan sa mga taong hayag ang kasalanan. Yung mga taong ang tingin ng lipunan ay masasamang mga tao, kagaya ng mga mamamatay tao, mga magnanakaw, mga pusakal na, mga rapist, mga prostitute, mga kabit na nangwawasak ng pamilya ng may pamilya, mga ganid sa salapi, mga nanloloko ng kapwa, mahirap na nga ni inapagsamantalahan pa, mga taong masasama na sa tingin natin kinakailangang magsisi. Yun ang kinakatawan ng panganay na anak. Sila ang uri ng mga tao na iniisip natin na nangangailangang magsisi. Yung ikalawang anak naman ay kumakatawan doon sa mga tao na waring mababait, waring masunurin, hindi pa sakit ng ulo, walang problema, umuoo, kaso umuoo lang. Pero hindi naman talaga, wala naman talagang balak na sumunod. Hindi mo makita sa pang-ibabaw, sa panlabas, hindi mo makikitang umaayaw at lumalaban sa gusto ng Diyos. Pero sa loob niya, wala talaga siyang balak na sumunod. Nakita niyo mga kapatid ang pagkakaiba ng dalawa. Itong mga taong ito, ang tingin natin ay mababait at hindi kailangang magsisi. Ngunit ayon sa pagtingin ni Jesus, kailangan ding magsisi ng mga taong ito. Kahit ang tingin nila sa sarili nila ay mabuti sila, mabait sila. Kahit sa tingin ng ibang tao ay mabait sila. Kailangan pa rin nilang magsisi. Kasi sa isip nila ay wala naman talaga silang balak na sumunod sa Diyos. Ang asundin pa rin naman nila talaga yung gusto nila. Ang pagsisisi ay hindi lamang nakikita sa panlabas na kilos. Ito'y nangyayari sa ating isip. Kung pinapasyahan ba nating sumunod sa Diyos sa ating isip. Hindi ko mo mabait sa tingin ng tao ay totoong mabait na nga. Hindi natin alam kung ano talaga ang kanilang iniisip. Ang pagsisisi ay wala sa laki o liit ng kasalanan. Maliit man o malaki, lahat ng kasalanan ay kailangang pagsisihan, mga kapatid. Hindi lamang ang malalaking kasalanan ang kailangan nating pagsisihan. Kahit yung maliliit, kahit yung mga simpleng pagsisinungaling lamang, kahit yung mga simpleng pagkukunwari lamang.
Ang mga taong ang pakiramdam nila ay karapat-dapat sila para maligtas. Sa pakiramdam nila ay anong buti na nila. Ang mga taong ito ay hindi na, ang tingin nila sa sarili nila ay hindi na sila nangangailangan ng pagsisisi. Ang mga taong ito ay napapahamak. Sabi ni Jesus sa 31, sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama? Alin sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama? Yung mga taong kinikilala ang kanilang kasalanan ay umaamin sa kasalanan, nagsisisi at sumusunod sa Diyos. At sila ang totoong nakakasumpong ng kaligtasan. Pero yung mga taong ang tingin nila sa sarili nila ay mabubuti sila at hindi nila kailangan magsisi ng anuman, yung mga taong yun ay napapahamak. Ang tunay na pagsisisi ay pagpapalit ng isip. Mula sa kalikuan tungo sa katuwiran, kailangan sumadsad sa pangunawa mo na ang ginagawa mo ay mali. Mayroon pong isang taong nakulong dahil nagkasala siya sa batas. Pero hanggang ngayon, siya ay naghihinanakit sa kanyang pamilya dahil pinasuko siya sa mga pulis, kaya siya ay nakulong. Inasisi niya ang kanyang pamilya na kaya daw siya nakulong ay dahil pinasuko siya ng kanyang pamilya. Hindi nagbabago ang pag-iisip. Hindi inaamin na kaya siya nakulong ay dahil may ginawa siyang masama. Ang ganyang klase ng tao ay hindi pa nagsisisi sa kanyang ginawa. Hanggat walang pagsisisi, ang tao'y hindi susunod sa kalooban ng Diyos. Nananatili tayo sa pagpipilit ng sarili nating gusto. Nananatili tayo sa paglaban. Kung minsan ay kung ano-ano pa ang ating inakatwiran, inadahilan, mga palusot, mga excuses. Kung bakit hindi tayo nakakasunod sa tama, inasisi natin ang ibang tao pero hindi ang ating sarili. Hindi nga makapagbabago ang ganitong tao. Ang kasalanan ay espiritual na karamdaman. Lumalaban tayo sa Diyos sa ating pag-iisip. Kaya ang pagsisisi ay dapat nagsisimula sa pagsusuko ng ating isip. Pagpapasakop ng ating iniisip sa Diyos. Kapag ang tao'y nagsisisi, nagiging tama ang pagtingin niya sa kasalanan. Nakikita niya na ang kasalanan ay kamuhi-muhi sa Diyos at dapat talikuran. Kaya ang pagsisisi ay bunga ng nababagong isip. Sa ikalawang Korinto 4:4, ikalawang Korinto 4:4 ay ganito po ang sinasabi. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaninningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ano daw? Sa ating likas na kalagayan, hindi tayo makasampalataya kay Kristo sapagkat ang ating isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sa daigdig na ito ay merong kapangyarihang namamayani at yun ay ang kapangyarihan ni Satanas. Ang buong daigdig ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas at binulag ni Satanas ang ating isip. Kaya hindi natin maunawaan ang mabuting balita. Kahit ipinapahayag sa atin, kahit isinishare sa atin, kahit naririnig natin tuwing linggo, ba't hindi natin maintindihan yun? Ba't hindi nasadsad sa pangunawa natin yun? Dahil binulag ni Satanas ang ating isip. Kailangan muna mga kapatid na maliwanagan ng Diyos ang ating isip, mabuksan ang ating isip. Magkaroon ng pangunawa. Palayain ng Diyos ang ating isip mula sa pagkabihag ni Satanas para maintindihan natin ang ating tunay na kalagayan sa harap ng Diyos. At sa gayon, makakasampalataya tayo.
Hindi tayo makasampalataya dahil hindi natin naiintindihan. Pero sa oras na maunawaan natin ang ating kalagayan, nagsisisi tayo at nagbabalik loob tayo sa Diyos. Nananatili sa kadiliman ang tao hanggang dumating sa kanya ang liwanag ng Ebanghelyo. Kapag naliwanagan ng Ebanghelyo ang isip ng tao, doon pa lamang niya nauunawaan na masama ang kanyang gawa. Ang isip na naliwanagan ni Kristo ay nagbabago, kumikilala sa kasalanan, nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos. Kaya ang tunay na pagsisisi una sa lahat ay pagbabago ng isip. Pangalawa, ang tunay na pagsisisi ay tumatagos sa emosyon. Walang pagsisisi na hindi naaapektuhan ang ating emosyon. Ikalawang Korinto 7, 9 to 11. Ikalawang Korinto 7, 9 to 11. Gayunman nagagalak ako, pagkat ang kahapisang yaon ang umakay sa inyo upang pagsisihan at talikdan ang inyong pagkakasala. Ang gayong uri ng kahapisan ay buhat sa Diyos, kaya't hindi kayo napasama dahil sa amin. Sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Ngunit ang kahapisang dulot ng sanlibutan ay humahantong sa kamatayan. Tingnan ninyo kung ano ang ibinunga sa inyo, sa inyong buhay, ng kahapisang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at marubdob upang ipakilalang kayo'y walang kasalanan tungkol sa mga bagay na iyon. Namuhi kayo sa inyong sarili. Sinidlan kayo ng takot. Nanabik kayo sa aking pagdating. Nagkaroon kayo ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Sa lahat ng paraan ay ipinakita ninyong kayo'y walang kinalaman sa mga bagay na iyon. Si Pablo ay sumulat sa iglesia sa Korinto. Ang laman ng kanyang sulat ay pagsaway at pagdisiplina. Dahil hinahayaan ng iglesia ang ilang mga kapatid na nagkakasala. Ano daw? May ilang tao sa iglesia na nagkakasala pero hindi sila sinasaway ng iglesia. Kaya sabi ni Pablo, nagkakamali kayo, nagkakasala kayo. Hinahayaan ninyo silang magkasala, kayo'y nagkakasala sa ginagawa ninyo. Kinasangkapan ng Diyos ang sulat ni Pablo para ipaunawa sa iglesia sa Korinto ang kanilang pagkakamali. At nung mabasa ng iglesia ng mga leader sa Korinto ang sulat ni Pablo, naintindihan nila ang kanilang kasalanan at nagsisi sila. At nakadama sila ng pagkahapis. Namuhi sila sa kanilang sarili dahil sa kanilang pagpapabaya. Natakot sila sa maaaring maging bunga nito sa iglesia. At nagkaroon sila ng hangarin at malasakit na maparusahan yung taong gumagawa ng kasalanan. Hindi maaaring wala tayong nararamdamang anuman kapag tayo'y nako-confront ng ating kasalanan. Ano daw? Kapag tayo'y nako-confront ng ating kasalanan, may binabago yun sa ating damdamin. Yung pagka-realize, yung pagkaunawa natin sa kasalanang nagawa natin ay lumilikha ng pagbabago sa ating damdamin. May ibinubunga yun sa ating damdamin. Ang ating emosyon ay involved. Hindi pwedeng nagsisisi ka sa kasalanan ay pangisingisi ka pa. Hindi maaaring wala kang nararamdamang anuman. Makakaramdam ka ng hapis. Dahil alam mong nagkasala ka sa Diyos na banal. Makakaramdam ka ng pagkamuhi sa iyong sarili. Kung bakit mo nagawa yung ginawa mo. Napapahiya ka sa Diyos.
dahil sa iyong ginawa. Binabagabag ka ng iyong konsyensya kahit hindi ka naman inuusig ng mga tao. Nakakaramdam ka ng takot na baka kaparusahan ng Diyos. Umadamay ang iyong pamilya dahil sa parusa sa kasalanang ginawa mo. Ang isang taong tunay na nagsisisi ay nakakaramdam ng sari-saring emosyon. Ang pagsisisi natagos hanggang sa emosyon. Samantalang ang isang taong hindi nagsisisi ay kampanting-kampante, ni hindi nababagabag ang budhi. Nakakatingin pa ng tuwid sa mata ng taong pinagkasalahan niya. Nakakatawa pa at ni hindi nalulungkot sa kanyang ginawa. Ang ibang tao'y nagmamalaki pa, ipinagmamalaki pa nila yung kanilang ginawang mali. Hindi na nahihiya, nagamalaki pa. Ang isang taong tunay na nakakaunawa ng kasalanang nagawa ay nahahapis, namimighati sa kanyang puso. Walang tunay na pagsisisi kung walang pamimighati dahil sa kasalanan. Hanggat nai-enjoy ng tao ang kasalanan, hindi pa siya tunay na nagsisisi. Sa pagsisisi ay nasasaktan tayo. Tayo mismo na gumawa ng kasalanan ay nasasaktan. Kasi nauunawaan natin na nasaktan natin ang banal na Diyos. Kapag ang ating kasalanan ay na-realize natin, mga kapatid, ang Diyos ay gumagawa sa ating mga puso para akayin tayo sa pagsisisi. Inabigyan tayo ng Diyos ng kahapisan. Yung hapis na yon na hindi nagapatahimik sa atin, ang nagaakay sa atin para magsisi, umamin, magsorry sa Diyos, sabihin, Lord, patawad po, I'm sorry po talaga, Lord. Bakit tayo binibigyan ng Diyos ng kahapisan? Para akayin tayong magsisi. Kung hindi tayo mahahapis, wala tayong gagawin sa ating mga kasalanan. Kaya kahit ang pagsisisi ay maaari nating sabihing biyaya ng Diyos. Hindi tayo makapagsisisi kung hindi nahabag ang Diyos sa atin at niligyan tayo ng malaking hapis sa puso natin. Ang pagsisisi ay kagandahang loob din ng Diyos. Ang pagkahapis sa kasalanan ay pagkilos ng Diyos para ang mga tao'y iligtas sa tiyak na kapahamakan. Dahil sinabi ko sa inyo kanina, kung walang pagsisisi, walang kapatawaran. At kung walang kapatawaran, walang kaligtasan. Kaya ang pagsisisi paraan ng Diyos para tayo ay kahabagan. Kung paanong sa puso nagmumula ang lahat ng kasamaan, doon din, mga kapatid, inaabot ng Diyos ang ating mga emosyon. Sa ating puso, gumagawa ang Diyos para akayin tayo sa pagsisisi. Para maghangad na maituwid ang mali. Kailangan ng panloob na pagbabago. Ang panloob na pagbabago ay palatandaan ng tunay na pagsisisi. Tingnan ninyo, mga kapatid, ano ang naging bunga sa mga taga-Korinto nung ma-realize nila na mali ang kanilang ginawa? Nung ma-realize nila ang kanilang kasalanan, ano ang nangyari sa mga taga-Korinto? Ang sabi ay, nagkaroon sila ng marubdob na pagsisikap na ituwid ang pagkakamali. Kung dati inapabayaan nila yung pagkakamali, nang ma-realize nila yung kanilang kasalanan, ano ang nangyari? Nagkaroon sila ng marubdob na pagnanasa na ituwid ang pagkakamali. Hindi lamang kaunting pagnanasa na ituwid ang pagkakamali, marubdob na pagnanasa. Anong ibig sabihin nun? Sila'y talagang wala nang gustong gawin, kundi ituwid yun. Naposes sila ng matinding paghahangad na ituwid ang mali. Namuhi sila sa kanilang sarili. Kung dati inamahal nila ang kasalanan, nang ma-realize nila na ito'y kasalanan, namuhi sila sa kanilang sarili. Bakit nga ba namin ginawa yon?
Tapos nagkaroon sila ng takot sa Panginoon. At naghangad sila na maituwid at maparusahan ang nagkakasala. Dati baliwala sa kanila na yung mga kapatid na yun sa loob ng church ay nagkakasala, inapabayaan lamang nila, wala silang pakialam. Ngunit nang ma-realize nilang mali yun, nagkaroon sila ng paghahangad na maituwid at maparusahan ang nagkasala. Anong ibig sabihin nun? Nagkaroon sila ng sense of ang kanilang damdamin ay naging just katulad ng Diyos. Kung paanong ginugusto ng Diyos na baguhin ang pagkakamali, ituwid ang pagkakamali, ang mga kapatid sa Korinto ay nagkaroon ng ganung paghahangad na maipatupad ang justice, ang katarungan, ang kabanalan ng Diyos. Kapag tayo ay nako-confront ng ating kasalanan, dapat nag-aakay ito sa atin, sa ating damdamin, para magnasa at maghangad ng mga bagay na hinahangad ng Diyos. Gusto ng Diyos na itama ang pagkakamali, nagkakaroon ka ng ganong paghahangad. Gusto ng Diyos na pagsisihan ang pagkakamali, nagkakaroon ka ng ganong pagnanasa sa puso mo. Gusto ng Diyos na kamuhian mo ang kasalanan, namumuhi ka nga sa kasalanan. Nagkakaroon ng mga pagbabago sa loob mo, sa damdamin mo. Pumipihit ang iyong pakiramdam. At nagkakaroon ka ng pakiramdam na kagaya ng sa Diyos. Nagkakaroon ka ng positibong damdamin tungkol sa kasalanan. Pangatlo, ang tunay na pagsisisi ay tumatagos hanggang sa kalooban, sa will ng tao. Lucas 15:18-21. Babalik ako sa Kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa inyo. Nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Itong talinghagang ito ay inatawag nating ang talinghaga ng alibughang anak. Ito'y tungkol sa pagsisisi at pagbabalik loob ng isang anak na nagkasala sa kanyang ama. Matapos hingin ng anak ang kanyang mana sa kanyang ama, umalis ang anak at nilustay ang lahat ng kanyang kayamanan sa makamundong paraan. Nagpasasa siya. Lahat ng gusto niyang matikman, lahat ng gusto niyang maranasan, inubos niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa pagpapasasa hanggang maubos yun. At nang walang-wala na siya at nagdarahop na siya at wala na siyang makain, siya ay nagpaalila. Ngunit kahit nung siya'y alila na wala pa rin magbigay sa kanya ng pagkain. Kaya't napag-isip-isip niya ang lahat ng kanyang ginawa at na-realize niya ang naging bunga ng kanyang mga maling gawa. Kaya nagpasya siyang bumalik sa kanyang ama. Nagbago siya ng pananaw at siya'y humakbang pabalik sa kanyang ama para humingi ng tawad at magpakumbaba. Naunawaan niya kung gaano kalaki ang nagawa niyang kasalanan. Alam niyang hindi na siya karapat-dapat na ituring na anak, mga kapatid. Naunawaan ng lalaking ito na hindi na siya karapat-dapat ituring na anak. Kinuha na niya ang lahat ng kanyang mana. Ano pa ang babalikan niya dun sa kanila? Wala na siyang kaparte doon. Ang lahat ng mayroon ang kanyang amay para na sa kanyang kapatid, hindi na yun para sa kanya. Alam niyang hindi na siya karapat-dapat bumalik. Hindi na niya deserve ang bumalik. Gayon pa man, napag-isip-isip ng lalaking ito na mas mabuti pa ring bumalik.
Kasi mas mabuti pa rin ang kalagayan ng mga alila ng kanyang ama kesa sa kanyang kalagayan ngayon. Kaya anong ginawa ng lalaking ito? Nilunok niya ang kanyang pride at nagpasya siyang bumalik. Yung mga taong nagkakasala sa kataasan ng pride ay ayaw nilang ibaba yung pride na yon. Pinaninindigan nila ang mali kahit alam nilang mali. Itinutuloy-tuloy na nila yon kahit alam nilang kapahamakan ang dulo noon. Huwag lamang magbalik loob. Ngunit ang taong totoong nagsisisi, nagbabago ng kalooban. Hindi pinaninindigan ang mali, nilulunok ang pride. Bumabalik sa taong pinagkasalahan para humingi ng tawad at aminin ang kasalanan. Alam niyo po, ang mahirap sa isa nagkasala, yung aminin na siya'y nagkasala. Ang mahirap sa isa nagkamali, aminin na siya'y nagkamali. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Ngunit ang isang taong tunay na nagsisisi, nagpapakumbaba. Nagkasala tayo sa Diyos. Wala tayong karapatan na magmalaki at magpasuyo na parang ang Diyos ang may kailangan sa atin. Walang kailangan sa atin ang Diyos. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Kailangan natin siya para maligtas tayo. Kailangan natin siya para patawarin tayo. Kaya tayo ang kailangang magpakumbaba. May mga taong nagkakasala na, pero pakiramdam nila'y katungkulan pa ng Diyos na suyuin sila. Ang taong nagsisisi ay kumikilala na hindi niya deserve ang pagpapatawad, ang pagmamahal. Pero kahit pa, bumabalik siya at nagmamakaawa, humihingi ng habag, kahit habag na lang. Naiintindihan niya na ang karapat-dapat sa kanya ay kaparusahan at pagtatakwil. Kinakailangan mayroong pagsusuko ng sariling kalooban. Hindi pwedeng mayabang tayo sa Diyos. Kailangan mayroong pagsusuko ng sariling kalooban. Walang taong nagsisisi, ngunit nananatili pa din sa kanyang kasalanan. Naunawaan niyo mga kapatid? Yung mga taong nagsasabing sila'y nagasisi, pero tuloy-tuloy pa rin nilang inagawa yung kanilang inagawa, hindi pa nagasisi yun. Dahil kung totoong nagasisi yun, tinalikuran na sana niya yung isang bagay na naunawaan niyang mali. Ang pagsisisi ay pag-iiwan ng mga bagay na mali. Pagtutuwid ng mga bagay na mali. Itinitigil natin ang mali. Inaamin natin na nagkamali tayo at handa tayong ituwid ang ating pagkakamali. Humihingi tayo sa Diyos ng isa pang pagkakataon para magtuwid, mga kapatid. Nangangailangan ng malaking kapakumbabaan ang bumalik sa harapan ng Diyos at sabihin, Lord, pahingi ng isa pang pagkakataon para ituwid ko ang aking pagkakamali. Lord, please, give me one more chance. Walang pagsisisi na hindi nagbabalik loob sa pinagkasalahan. Kahit pamurahin ka, kahit pasaktan ka, kahit pagawaan ka ng masama, titiisin mo. Dahil inaamin mo na nagkamali ka. Dahil inaamin mong nagkasala ka sa Kanya. Inaalisan mo ng lahat ng karapatan ang sarili mo. At nagpapasakop ka doon sa taong pinagkasalahan mo o sa Diyos na pinagkasalahan mo. Ganito po ang nangyari sa Gawa 2:37. Gawa 2:37. Gawa 2:37. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Nang mangaral si Pedro tungkol sa Panginoong Hesus, ay ipinaunawa niya sa mga tao ang kasamaang ginawa nila nang ipako nila si Jesus sa krus, mga kapatid. Unawain natin na ang mga taong pinangangaralan ni Pedro ay ang mga taong nagpako kay Jesus sa krus.
mga taong sumisigaw ng ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Ito ang mga taong audience ni Pedro nung siya'y nangangaral. At buong tapang na sinabi ni Pedro, itong Jesus na ito, na ipinako ninyo sa krus, ang siyang tagapagligtas sa kasalanan. At nang maunawaan ng mga tao ang kanilang malaking pagkakamali, ang sabi nung talata ay, nabagabag ang kanilang kalooban. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Ang taong nakaka-realize ng kanyang kasalanan at nagsisisi ay nagtatanong sa Diyos, Lord, ano ang gagawin ko? Ang taong nagsisisi ay may ginagawang paraan para patunayan ang kanyang pagsisisi. Hindi siya papayag na manatili sa dating kalagayan. Nagsisikap siya na maging maayos ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Mula sa pag-amin sa kasalanan, tungo sa pagtalikod, hanggang sa pagtutuwid. Naunawaan niyo po, 3 process. Pagsisisi sa kasalanan, pagtalikod sa masama, at pagtutuwid ng kanyang kasalanang nagawa. Ito ang nangyari kay Sakeo, mga kapatid. Sa Lucas 19:8 ay sinabi ang ganito. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. Nagsisi si Sakeo sa kanyang pandaraya at nagpasya siyang ituwid ang kanyang ginawa. Nakonsyensya siya sa mga taong dinaya niya at pinagsamantalahan. Kaya nagpasya siyang ibigay sa mga dukha ang kalahati ng kanyang ari-arian. At kung meron siyang nadaya na sinuman, ang sabi ni Sakeo, 4 na doble po nung dinaya ko sa kanya, ang ibabalik ko sa kanya. Narito mga kapatid, ang isang taong dati ay gahaman sa salapi. Kaya nga ni siya nandadaya. Si Sakeo po ay BIR nung panahon nila. At siya'y nag-charge ng buwis na mas malaki kaysa sa dapat niyang singilin. Bakit niya ginawa iyon? Dahil gusto niyang yumaman. Gusto niya magkaroon ng maraming pera. Ngunit nang ma-realize ni Sakeo na ang ginagawa niya ay kasalanan at hindi nakalulugod sa Diyos. Yung tao na dati matakaw sa pera, ay nagsasabi ngayon, na kalahati po ng kayamanan ko'y ibibigay ko sa mga dukha. At kung meron akong nadayang sinuman, ibabalik ko ng 4 na beses yung nadaya ko sa kanya. Sa palagay ninyo, ano pa natira kay Sakeo? Ang kalahati ibibigay sa dukha, mula doon sa kalahating natitira, 4 na doble ang ibabalik niya doon sa lahat ng nadaya niya. Palagay niyo, may natira pa kay Sakeo? Pero it doesn't matter anymore. Hindi na mahalaga kay Sakeo ang pera. Yung taong gahaman sa kwarta, ngayon ayaw na sa pera. Anong nangyari? Nagbago ang kanyang kalooban. Nang ma-confront siya ng kanyang kasalanan at magsisi siya at ma-realize niya na masama ang kanyang ginawa, hindi na baling wala siyang kayamanan. Ang mahalagay siya'y mapatawad ng Diyos at mapatunayan niya sa Diyos na siya'y nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ganyan ang tunay na nagsisisi. Hindi maatim ng kanyang budhi, nang patay malisya lamang siya sa kanyang kasalanang nagawa. May pagtutuwid na kailangang gawin. Nagkakaroon ng makadiyos na pagpapasya, pagbabago ng kalooban ng will, yung pagkatao natin na nagdidikta ng kung paano tayo kikilos at mag-iisip, nababago yon. Kaya ang tao'y tumatalikod sa kasalanan at lumalakad sa katuwiran ng Diyos. Kanina ay sinabi ko na kung walang pagsisisi ay walang kapatawaran ng kasalanan. Kung walang kapatawaran ng kasalanan, walang kaligtasan. Kung mananatili tayo sa ating mga kasalanan, mapapahamak tayo. Naliligtas tayo mula sa kasalanan
kapag nagsisisi tayo at sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagbabalik loob tayo sa Diyos. Mahalaga ang pagsisisi para tayo patawarin at kahabagan ng Diyos. Sa Isaiah 55 verse 7, ang sabi po'y ganito, ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Paano i-describe ni Isaiah ang pagsisisi? Paano i-describe ni Isaiah ang pagsisisi? Ganito daw yon. Yung taong masama ay natalikod sa kanyang kasamaan. At yung liko ay inabago yung kanyang maling isipan. At siya'y nanunumbalik kay Yahweh, siya'y lumalapit kay Yahweh para humingi ng kahabagan. Hindi kayabangan hindi paglapit sa Diyos ay inapagyabang ang kanyang kayang gawin, kundi nalapit sa Diyos para kahabagan. At kapag daw ginawa natin itong apat na bagay na ito, ang sabi ni Isaias, magtatamo tayo ng kapatawaran. Ano daw? Tatalikod sa masamang gawain, magbabago ng maling isip, manunumbalik at lalapit kay Yahweh para kahabagan. At kapag ginawa natin ito, magtatamo tayo ng kapatawaran. Huwag tayong magmamatigas. Huwag tayong magmamataas. Huwag tayong laban at rebelde. Tayo na ang mali, tayo pa ang mataas. Kailangan magsisi at piliin ang matuwid na landas. Gawin ang lahat ng magagawa para magtuwid ng pagkakamali. Mga kapatid, ako'y na-encourage doon sa binasa natin kanina sa 2 Korinto. Kasi isa sa mga naging bunga ng pagka-realize nila ng kanilang maling gawa ay ganito. Sa lahat ng paraan ay ipinakita ninyo na kayo'y walang kinalaman sa mga bagay na iyon. Sa lahat ng paraan ay ipinakita ninyo. Anong ibig sabihin? Ginawa ng mga taga-Korinto ang lahat ng kanilang magagawa para ipakita na sila'y nagsisisi. Unawaan natin mga kapatid. Hindi sila nagsisi at walang ginawa, kundi ginawa nila ang lahat ng paraan para patunayan na sila ay nagsisisi. Walang saysay ang pagkalungkot sa kasalanan. Kung hindi naman tayo tatalikod sa kasalanan, kung hindi natin iiwanan ang kasalanan at hindi natin itutuwid ang ating mga pagkakamali. Si Judas Iscariote, sa Mateo 27 verse 3, nang makita ni Judas na si Jesus ay hinatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan ang 30 salaping pilak. Kung maalala ninyo, tumanggap si Judas mula sa mga saserdote ng 30 pirasong pilak kapalit ng pagkakanulo kay Jesus. Ibinenta ni Judas si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. At nang ma-realize ni Judas ang kanyang pagkakamali, nagsisi siya. At ibinalik niya ang 30 pirasong pilak sa mga saserdote at mga matatanda ng bayan. Ang problema ay ito. Sa halip na magbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad, at gumawa ng paraan para patunayan ang kanyang pagsisisi, ang sabi sa verse 5, si Judas ay nagbigti. Mga kapatid, hindi sapat na nababagabag tayo at nakukonsyensya sa ating mga kasalanang nagagawa. Kailangan ang pagsisisi magsundo sa atin sa paggawa ng hakbang, ng paraan, para ituwid ang mali at magbalik loob at magpasakop sa Diyos.
Hindi kompleto ang pagsisising nabagbag lamang ang damdamin, naghinagpis lamang dahil sa kasalanan. Kailangang maisundo yun sa pagtutuwid ng mali, pagtalikod sa kasalanan, at pagpapasakop sa Diyos. Sana, kung hindi nagbigti si Judas, sa halip ay nagbalik loob sa Panginoong Jesus. Sana pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesus mula sa mga patay, nakita sana niyang muli na buhay si Jesus at nakahingi sana siya ng tawad at sana siya'y napatawad. Kasi ang sabi ng unang Juan 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin na ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Mga kapatid, may kasalanan ba na hindi kayang ipatawad ng Diyos sa atin? Gaano man kalaki ang ating kasalanan, kayang ipatawad ng Diyos. Yun yung mensahe na sinabi sa atin ni Ma'am Layden last time. Walang kasalanang napakalaki na hindi kayang ipatawad ng Diyos. Kung tayo'y magpapakumbaba at magbabalik loob sa Diyos, tatalikod sa kasalanan at magpapasakop sa kalooban ng Diyos. Gusto kong sa pagwawakas ko'y makita ninyo kung gaano kahalaga ang pagsisisi. Pansinin ninyo mga kapatid, gaano kahalaga ang pagsisisi sa Diyos. Para sa Diyos, napakahalaga ng pagsisisi. Isipin ninyo, sa pagsisisi natin, pinatatawad tayo, nililinis tayo, at inaalis ng Diyos ang kaparusahan at hatol ng kasalanan sa atin. Grabe yun. Isang simpleng pagsisisi lamang, pinapawi ng Diyos ang lahat ng hatol, parusa, at puot laban sa ating kasalanan. Sana'y nare-realize ninyo kung gaano kahalaga ang pagsisisi. Huwag nating mamaliitin ang pagsisisi. Kasi ang pagsisisi, instrumento ng Diyos para i-restore tayo sa isang malinis na kaugnayan sa Diyos. Kung dati tayo kinamumuhian, ibabalik tayo ng Diyos sa isang anak na kinalulugdan. Isang anak na nakalulugod sa kanyang paningin. Isang anak na nagbibigay ng pleasure sa kanya. Grabe yun. Mga kapatid, habang inabulay ko itong mensahe na ito, sabi ko, ay ano na yun? Isang simpleng act of repentance. Isang simpleng pagsisisi lamang. Pero pinapawi nun ang lahat ng galit at puot ng Diyos laban sa atin at sa ating mga kasalanan. Huwag nating mamaliitin ang pagsisisi, mga kapatid. Huwag nating babaliwalain. Huwag nating ipagpapaliban. Ang mensahe ngayong umaga ay nagsasabing, inilaan ng Diyos ang pagsisisi para tayong i-restore sa isang magandang kaugnayan sa Kanya. Alisin tayo sa kalagayang kinamumuhian at kinapupuutan ng Diyos. Gusto tayong i-restore ng Diyos sa isang napakalapit na kaugnayang may pagmamahal sa Kanya. Huwag nating babaliwalain ang pagsisisi. Kung meron akong panalangin sa Panginoon, akayin tayong lahat ngayong umaga na ma-realize ang ating mga pagkakamali at pagkukulang at kasalanan sa Diyos. At ngayong umaga'y magsisi tayo. Huwag lamang mabagbag ang ating kalooban, kundi magsuko tayo ng buong kalooban natin. At humingi tayo ng habag sa Diyos. Sabihin sa Kanyang, hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Pero kahit hindi ako karapat-dapat, bumabalik pa rin ako sa iyo. Wala akong ibang pwedeng puntahan, kundi ikaw. I want my relationship with you back. Restore me once again. Alam niyo yung awit? Restore your church again. Naway akayin tayo ng Panginoon ngayong umaga sa tunay na pagsisisi na nagbubunga ng restoration ng ating malapit na kaugnayan sa Kanya. Mapagpalang araw po.